Ito yung mga pangalan na binanggit ng mga Marines doon sa Blue Ribbon Committee. Napakarami po nito na mga pangalan na nakatanggap di umano ng pera. Una nakalagay dito si Franz Castro. Pangalawa, si Laila de Lima. Pangatlo, si Sandro Marcos. Pang-apat, si Terry Ridon. Panglima, si Jervil Luistro. Pang-anim, si Arlene Brusas. Tapos si Bini Abante. Kasunod si Zia Adyong. Tapos si Jose Alvarez. Is Barbers. Joel Chua. Dan Fernandez. Janet Garin. Raul Manuel. Estila Kimbo at Father Flavi Villanueva. Sila po yung mga nakatanggap ng pera ayon sa salaysay ng mga Marines kahapon sa Blue Ribbon Committee investigasyon. Napakarami po nila dito. Hindi pa nga nailagay dito yung pangalan ni Senador Erwin Tulfo at kay Tito Soto. Hindi pa nakasama dito sa nakasulat na to. Dahil si Senador Erwin Tulfo ay napadalahan din nila ng malitang pera at saka si Tito Soto. Yan po ang salaysay kahapon ng mga ex-Marines. Grabe po, napakarami pong nabigyan ng pera. Kaya pala siguro ito si Father Flavi ay napakasipag po. Super sipag po talaga at napakaingay. Si Laila de Lima, si Franz Castro, yun pala ay tumanggap din pala ng pera. Ayon ng ex-Marines kahapon, yung salaysay nila, nandoon po yan sa kanilang mga affidavit at sinabi po nila kahapon kung paano po natanggap nila ang pera ng mga tao na yan na nakalagay dyan, yung mga binabanggit nila. Ang tindi po talaga. Ang tindi, biruin mo, si Senador Erwin Tulfo daw ay bukod sa malitang pera ay dinadalhan din daw ng babae at namimili po daw siya kung sino po ang mapili niya, yun ang maiwan at alis na po yung hindi niya mapipili na babae. Grabe po, ang tindi. Yan po yung mga salaysay kahapon ng X-18 Marines kung nanood man kayo ng live kahapon sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ang tindi po, biruin nyo mali-malitang pera. Kay Romualdez dito hindi pa napangalanan. Ang pera na diniliver ng mga ex-Marines mula kay Saldico, nihahatid nila kay Martin Romualdez. Yun po ang delivery nila palagi, marami. Tapos yung mga natanggap naman ng mga congressman daw na napangalanan dito, ay yung mga sobre, yung iba naman malita na maliit. Nakikita nila mismo dahil sila po mismo ang nagdadala ng mga sobre na may laman na mga abot 5 to 10 million. Tapos si Father Flavi naman, una, malita ba yun una? Dinala mismo sa kanyang simbahan at nakasuot pa nga daw ng itim si Father Flavi nung nakuha niya yung tinanggap niya yung malitang pera. Kaya naman pala napakasipag ni Father Flavi maghukay ng bangkay. Yun naman pala, ang daming malitang pera. Yan po ang sinasabi ng mga Marines kahapon sa investigasyon. Sila po mismo ang nagsabi diyan. Nasa affidavit po nila yan, may mga picture pa. Grabe, di ba? Si Laila de Lima, ayan, si Brusas, si Manuel, si Franz Castro, yan yung mga maingay na impeach Sara, yan yung mga maingay na Sara Lustay, Sara Magnanakaw. Pero ayan, andyan yung mga pangalan nila na tumanggap di umano sila ng pera galing kay Saldico. Grabe ang iingay na impeach Sara, si Sara daw ay corrupt. Pero ito, may mga testigo. Marami po, 18 pong Marines kahapon, ex-Marines. Tapos ang sabi ni Atty. Baligod, may 19 pa po na mga ex-Marines na pwede nilang dalhin sa susunod. Iharap nila. So baga ngayon, 18 pa lang sila, pero may 19 pa daw na mga ex-Marines na pwedeng magsalita. Ganun karami yung mga witnesses. Sila nga naniniwala sila sa mga sinasabi ni Madriaga na nakakulong. Ito pa kaya na hindi nakakulong at mga dating sundalo pa.
Kay Madriaga nga ginagawa nilang witness Samantala ito talagang pag napakinggan nyo po yung mga salaysay nila, talagang maganda po. Talagang walang pagbabago. Hindi yung kada tanong, ibang nagtanong, magbabago yung sagot nila. Hindi po. Talagang napakaganda po yung mga salaysay nila. Talagang makikita mo na totoo. Walang hawak-hawak na mga script. Wala, magsasalita lang sila, walang script-script. Di ba? Diyan mo makita na kung gaano katotoo po talaga yung sinasabi nila. Sila nga tiwalang-tiwala sila kay Madriaga na mali-mali ang sinasabi. Ito pa kaya na klarong-klaro, 'di ba? Malinis na sinasabi nila yung kung ano talaga ang mga ginagawa nila at lahat sila consistent, 'di ba? Lahat sila pare-pareho po talaga sa lahat ng mga nakapag-deliver. Klarong-klaro po yung paliwanag nila. May kasama mga picture pa yan. Pag pinapakitaan ng picture, alam na kaagad kung saan yan. Kung sino man nakapag-deliver sa lugar na yon. Kagaya ng bahay ni Bongbong Marcos doon sa Ilocos. Di ba? Naka-liter U daw yung bahay, tapos tabing tubig. Hindi na masabi kung dagat o ilog o lake. Hindi na masabi dahil gabi daw. Pero basta tabing dagat. Tabing tubig. May picture pa nga siya kay Sandro Marcos yung nakapag-deliver dahil doon daw sila natulog. Pero ayon kay Saldico daw, hindi daw pumayag na picturean yung mga malita. Kaya nakapagpa-picture na lang siya kay Sandro Marcos. Yung nag-deliver doon na dahil doon sila mismo natulog daw. Nagpalipas ng gabi dahil gabi na sila doon. Grabe. Ang tindim pera do. Samantala yung mamahaling bilihin natin ngayon, sakripisyo ang taong bayan, nagtatrabaho, makapagbayad din ng tax, tapos ito, minamalita lang yung pera. Yan po ang sabi po ng mga ex-marines yan. At pinakamaganda dyan sana, kung si Saldico mismo ang magsasalita at saka si Martin. Para yung mga tumatanggi dyan, talaga namang itatanggi nila yan, lalo yung si Ilong. Kilala niyo ba yung si Ilong? Si Ridon? Tanggi ka agad. Si Luistro, tanggi agad. Si Soto, lahat na nabanggit noon, tinatanggi nila agad. At saka si Alvarez pa nga, si Congressman Alvarez pumunta pa nga sa Senado kahapon. Doon siya nagpapaliwanag at gusto doon niya na gumawa ng kasulatan o affidavit si Saldico na hindi siya kasama at hindi siya nabigyan ng pera. Puro tanggihan gapon. Gano'n naman po talaga politician yan Itatanggi po talaga nila yan. Pero kung makikinig kayo sa live gapon sa mga salaysay ng ex-marines, makikita niyo kung gaano po sila katotoo. Kung gaano po ka-sincere sila nagsasabi ng katotohanan. Tapos nag-message daw, may napag-message kay Senador Cayetano na sabi daw ni Secretary Matibag sa NBI na nabayaran daw ng 5 million yung 18 Marines na binigyan daw ni Mike Defensor. Kaya sinagot ng mga ex-marines, yung isa nga doon kahapon, kamamatay lang ng kapatid, hindi niya mapagamot, may tumor sa ulo. Hindi niya mapagamot dahil walang pera. Tapos yung isa naman doon, nagkasakit yung anak kapatid o nanay niya. Walang pera. Tumulong na lang o pinagtulungan na lang nila, ambag-ambag at saka si Atty. Baligod. Diyan ba ang may 5 million pesos bawat isa? Na gutom nga daw ang inabot nila. Gutom. Yung isa talaga halos maiyak-iyak na kahapon dahil kamamatay lang yung kapatid niya kahapon. Wala daw siyang pera na pwedeng ipagamot sa kapatid niya. Kaya kahapon namatay yung kapatid niya na may sakit na tumor. Tapos sabihin nila, script, binabayaran. Di nyo nakikita yan, nakataya yung buhay ng mga yan Nakataya po dahil mainit po yan sila sa mga pinangalanan nila dahil matinding aligasyon po yan. Tapos sabihin ng iba, script lang. Grabe sakripisyo ng mga yan. Diba? Samantala yung kay Madriaga, hindi script dahil pinapaniwalaan nila at ginawa pa nga nilang witness. Abagay, ang kumuha naman dyan ito si Dilima at saka ito si Trillanes. Sila naman ang kumuha na kay Madriaga yan. Dinalaw nga nila sa kulungan yan Pinagbintangan nila na si BP Sara Duterte daw ay dumalaw kay Madriaga sa kulungan. Ang dumalaw po sa kulungan ay si Trillanes at saka si
de Lima. Sila ang dumalaw doon kay Madriaga. Hindi si VP Sara Duterte dumalaw kay Madriaga. Silang dalawa ang dumalaw doon. Una si Trillanes, sunod si de Lima. Yan po ang record doon sa ano. Sinabi mismo ng ano ba yun, warden ba yun o basta yung pinakamataas opisyal doon sa kulungan na yun. Ang dinalaw ni VP Sara doon ay si ano, Tivis. Hindi si Madriaga. Pakasinungaling talaga nila si VP Sara Duterte pinagbintangan, mismong si Trillanes sa kasi de Lima ang pumunta kay Madriaga, tapos ginawa nilang witness ngayon. Tapos itong X-18 Marines na mga dating sundalo na naglilingkod dati sa bayan, hindi paniwalaan dahil nagsisinungaling. Abang-abangan nyo dahil may 19 pa po na mga dating sundalo ang magsasalita diyan kapag nagkaroon ulit ng Blue Ribbon Committee. Baka maipapatawag yung mga yun. At pinakamaganda dito, kung si Saldico mismo ang magsasalita, sana makakausap nila sana makapagsalita si Saldico kahit online man lang, sa telepono o sa video call, para malaman nila. Tingnan natin kung maiaalibay pa ba yung mga yan o talagang itatanggi pa nila kapag si Saldico na mismo ang magsalita. Okay naman yung dalawang body-body ni Saldico, yung wala kahapon, sila ni Tiksay, dahil sila daw talaga mismo ang nakakasama nila pag-deliver, dahil sila po daw ang kumakausap sa mga taong dinideliveran nila ng pera. Grabe po, tiba-tiba, lalo-lalo na po si Senador Erwin Tulfo, no? Biruin mo, ang sabi ng ex-marine, dinilibera na ng pera, may chicks pa. At hindi lang isa, dahil kundi dalawa dadalhin doon, pagpipilian, 3 pagpipilian, o kaya 5 pagpipilian, at hindi lang isang bisis o 2 bisis, maraming bisis daw yan nangyari. Yan po ang salaysay kapo ng X-18 Marines. Yung Marines doon na nakaranas na sila nagdala ng babae doon. Siyempre, tinatanggi kahapon ni yan, Senador Erwin Tulfo. Galit na galit daw ayon kay Senador Rafi Tulfo. Galit na galit daw si Erwin Tulfo. Galit na galit daw. Kaso narinig na po lahat ng sambayan ng Pilipino. Matindi nga kahapon matindi yung live nila. Nahahack yung mga live nila Yung live ni Senador Cayetano, pag pinapakinggan mo, may tumutugtog. Kay Senador Marcolita daw, nahack, sabi ni Senador Amy. Talagang pinipigilan na marinig ng taong bayan kahapon yung Blue Ribbon Committee investigation. Kasi ilang beses ko pinuntahan yung live ni Senador Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. May tumutugtog na sinasapawan siya, tapos may nagdudubling salita. Sabaga, pinasok ng hack para hindi maintindihan ng taong nakikinig o nanonood, o gugulo yung live. Grabe, pero wala, hindi talaga nila napigilan dahil napakinggan po ng taong bayan. At kahapon si DLG Secretary John B. Crimolia nandun sa wala, binunggo lahat binunggo siya, wala siya nagawa Kaya ayun, tuloy ang pagharap ng X-18 Marines kahapon, at naisiwalat po talaga nila ang kanilang mga nalalaman, at hindi pa raw yun lahat. Marami pa daw yung silang isisiwalat. Kung sabaga, patikim lang yun ang sinasabi nila kahapon. Patikim pa lang, sabaga intro pa lang yun. Marami pa daw silang sasabihin sa susunod. At baka madagdagan pa nga sila dahil may 19 pa nga daw Kaya tingnan natin. Pero ang sabi ni Erwin Tulfo, ang totoong Blue Ribbon daw sa Lunes. Humarap kayo sa totoong Blue Ribbon, sabi ni Erwin Tulfo. Harap ba yan? Baka maipakulong lang yan sila di ba? Ipa-side of contempt lang, iko-contempt lang yan sila, delikado, di ba? Hindi na yan sila harap. Hindi na sila harap. Alam nilang babanatan sila pag humarap pa sila din kung may investigasyon man sa Lunes sa Blue Ribbon Committee. Kaya wala nalaman ng mga taong bayan na kung sino-sino po talagang tumanggap ng pera. Yan mismo kahapon sa Blue Ribbon. Nalalaman na kung sino mga pangalan. Yung mga sumisigaw diyan na impeach Sara, convict Sara, yun pala sila ang nakatanggap ng pera. Sila pala mismo ang talagang nambulsa ng pera, kasama sa nambulsa ng pera, tumanggap ng pera na galing sa pera ng bayan. Tapos makasigaw, impeach Sara, convict Sara, lustay Sara, Sara magnanakaw, yung pala sila